ang pagpaparami ng mga ginapay at isda. Bahagi na ito ay pinamamanig ni Jesus sa atin ang kanyang kapangyarihan na magparami ng makakain. At may ilang mga mensahe na ibahagi sa atin ng Panginoon para sa bahagi na ito ng banal na kasulatan. Una ay yung pagkahabag ni Jesus sa mga tao na nakikinig sa kanyang pinagaling at nais niya magkaroon ng lakas na makauwi sa kanilang pinanggalingan sa madalayong lugar, kasi nga maging walang kwenta yung kanyang pangangaral at pagpapagaling kung sila ay mapahamak sa kanilang pag-uwi. Kaya gumawa ng paraan sa Jesus na magparami ng tinapay at ng isda para makauwi ng maayos ang mga taong ito na sumunod sa kanya sa ilang. Ang pangyayari na ang kanyang hamon ay kung tuusin po ay integral, pangkalahatan, kabuuan. Kasi sayang naman kung yung mga pinagaling na Jesus at pinangaralan niya ay mapahamak gawa ng kanilang pagkagutom. Kaya mahalaga rin ang bigyan natin ng pag-inilay yung kabuuan na katatayuan ng tao. Yang masabi natin, physical at spiritual. Kaya kinakailangan natin ng patuloy ng pagkaunawa at malawak ng pagkaunawa sa kabuuan ng pagliligtas ng Diyos. Kaya mahalagang makita rin natin ang ilang mga aspeto na kinakailangan din natin pangalagaan para higit na makamit ng tao ang kabuuan ng pagliligtas ng Diyos. Pangalawa ay nakita natin yung pagkahabag na Jesus. But bahagi yun ng pagkilala ng kanyang dakilang awa. Kaya may dibusyon tayo sa dakilang awa ng Diyos. At yung pagkilala sa dakilang awa ng Diyos ay kinakailangan din natin makita yung kanyang bahagi na itong tutusin. Sabi na natin yung integral na pagliligtas ng Diyos sa tayuan ng kanyang panlupang pangmailangan ay higit na matutunan sa pamagitan ng pagsasaayos sa kanyang spiritual na katatayuan. Kasi yun naman yung ating pananampalataya na kaya ang tao ay naghihirap gawa ng alin
gawa ng kasalanan. No? Hindi lahat. Pero yun kasi yung pinakapuno, no? Na ipinamamaling sa tinatawag natin original sin. No? Kaya naghihirap ng tao kasi sumuway sa utos ng Diyos. Kaya bahagi rin ito kung gusto natin tunay na mapaganda yung kaayusan ng tao sa daigdig na ito, kinakailangan din natin na rin dapat ito ay nakasalansa sa pagkaunawa natin sa ating pananampalataya. Lalo-lalo sa dakilang awa ng Diyos na ipinamamalig niya sa atin sa pamagitan ng paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kasi yung tunay na kaayusan ng mundo nito ay doon nakabase kaya nagulong ni Jesus. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, na parang ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Kasi nga kahit na anong yaman ng isang tao at hindi maayos ang kanyang pagkaunawa sa kanyang pagkipag-ugnayan sa kapwa-tao, ay lalo lang niyang wawasakin ang kanyang kapwa-tao. Talagang hindi makakamit ang tunay na pagkalago sa buhay pangkatawan kung wasak ang buhay na pang-espiritual. Makita rin natin panghuli na alin. Sabi nga natin kung minsan kasi yung pahamon ay pinamanig na Jesus yun, ano yung kanyang solusyon? Yung anong meron tayo? So, ilang tinapay at ilang isda. Na anong ginawa ng Jesus? Inialay at minarami ng Diyos. So, bahagi yun na kung saan yung makita ko natin. Alam yung mundong ginagalawa natin, sabi nga natin, always wanting. Palagi nakita natin ay kulang. Hindi palaging sobra. Minsan ka lang makita ng masabi natin, sobrang-sobra. Pero kalimitan ay kulang. Ilang pirasong tinapay at ilang pirasong isda. Pero kaya magpakain ng 4,000. Sa ibang natin ngayon, nakalagay 4,000. Sa ibang pagkagawa 5,000. Dito ay 4,000. Sabi ko nga, magpakain ka na lang ng ganun karami ay napakahirap ang magpakain. Kapag tayo nagpepesa, ilan ang mga papakain natin. Swerte na kung ikaw ay makapagpakain ng 1,000. Ito 4,000 mula sa ilang pirasong tinapay at isda. So, bahagi yun. Kaya, ano yung makita natin? Ialay natin sa Diyos kung anong meron tayo.
diningin natin na alin, paramihin iyon ng Diyos. Yung kanyang kapangyarihan na kung saan ay makita ko natin. Nakuntusin, nakabasa sa dalawa. Una, ay yung willingness ng tao na ialay ito sa Diyos. Pangalawa, ang kagandahang loob ng Diyos na ito ay paramihin upang magbigay ng kabusugan sa tao. So ito po yung itinog natin sa harapan ng pong ikataon. Sana makita natin yung tunay na paglago na katulad ng pagpaparami ng tinapay at ng isda para magbigay ng kabusugan at kaguwang sa pagsunod namin sa kalooban